Magandang umaga po sa bawat isa. Hayaan po natin na ang Panginoon ang magkwento sa atin ngayong umaga. Kaya bago po natin simulan ating pakikinig, manalangin po muna tayong lahat. Aming Diyos na dakila, Ikaw ang pagmahal na Diyos na nagbigay ng iyong buhay para sa amin lahat. Pinupurihan ka namin at itinataas ang iyong pangalan. Sa aming pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, panalangin namin na Ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng konsentrasyon nang sa ganoon na hindi namin ma-miss ang iyong mga magagandang salita na ibabahagi ngayon. At Ikaw, Panginoon, ang magturo sa amin ng iyong katuruan ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang magpahayag ng iyong kabutihan sa amin. At Ikaw ang nagpapurihan. Lord, Ikaw ang aming itinataas. In Jesus' name, Amen. Okay, so mga kapatid, ang ating pag-uusapan po ay ang kabutihan ng ating Diyos. At ang isa sa kanyang kabutihan sa atin ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon para bumawi. Di po ba? So may mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali, nagkakasala, pero hindi na po yun yung uli. Kasi ang Panginoon, hindi po siya agad-agad na nagpaparusa o nagagalit. Nagbibigay siya ng panibagong pagkakataon para sa bawat isa sa atin. Kaya ito po yung ating papakinggan mula sa kanyang mga salita. At ang salita ng ating Diyos na buhay ay hindi po kailanman nagbabago. Kung ano po yung nabanggit niya, nasabi niya, mula noon pa, nang likhain niya ang ating mundo hanggang sa ngayon, mga kapatid, hindi po nababago ang salita ng Diyos. Kaya ito na kahit na yung babasahin natin mga salita ay noon pa na nasulat, pero hanggang ngayon ay patuloy pa din na mayroong pag nangungusap sa atin ay may nangyayari. Kasi ang salita ng ating Diyos ay buhay. Kaya kung unahin po natin basahin ang Micah chapter 7, sa verse 18, dito po natin makikita ang kagustuhan ng Panginoon na magpatawad. Kaya dito, wala na pong ibang Diyos na tulad ninyo, sabi dito. Pinatawad nyo ang kasalanan ng mga natitirang mamamayan sa pag-aari ninyo. Hindi kayo nananatiling galit magpakailanman dahil ikinagagalak nyong mahalin kami. So yan ang sabi ng salita ng Panginoon sa Micah, na ang Panginoon ay hindi nananatiling galit. Unang-una siya ay nagpapatawad ng kasalanan. Tapos pangalawa, makikita natin, sabi dito, hindi kayo nananatiling galit. So pag tayo ay nagkakamali, hindi nagagalit ang Panginoon sa atin ng mahaba ang panahon. Nagagalak siya na tayo ay mahalin niya. Kaya nagpapatawad siya. So yun ito ang ating Diyos na sinasamba. Kaya kahit na may mga nagawa man tayong mga kasalanan, hindi siya nananatiling galit sa atin. Bagkus, gusto niya na iparamdam, ipakita sa atin yung kanyang pagmamahal. Kaya binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon na gawin kung ano yung tama. Hindi siya nagagalit na forever na yan. Wala nang makakapag-upa sa kanyang galit dahil yung na nagbibigay siya ng second chance. Sabi ng ating topic ngayon, ang ating topic pala ay ang God of second chances, na nabibigyan pa tayo ng pagkakataon na bumawi sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kahit po dito po sa libro ng 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ang ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So dito, kaya pala, makikita natin, kaya pala, napakahaba ng pasensya ng ating Panginoon sa atin tuwing tayo nagkakasala at nagkakamali dahil nais niya tayong maligtas. Lahat po tayo. Wala po siyang favorite. Lahat tayo ay gusto po niya na maligtas mula sa ating pagkakasala. Lahat tayo gusto niyang makaalam. Malaman natin ang katotohanan. Ano po yung katotohanan na ang Diyos ay nagpapatawad at hindi siya nananatiling galit sa atin.
Yan ang gusto ng Panginoon, na lahat tayo ay maligtas. Wala siyang itinatangi na kahit isang nasyon, hindi lang mga Hudyo, pati po tayo. Kaya tayo po ay blessed dito sa Pilipinas dahil na papakinggan po natin ang salita ng Panginoon, na hindi po tayo nahihirapan. Ganito na very free po tayo na makinig sa salita ng Panginoon. Dahil nga ito, na kahit tayo ay mga Pilipino, hindi po tayo mga Israelita, hindi po tayo mga Hudyo, gusto ng Panginoon na makarinig tayo ng katotohanan, yung mga nanggagaling sa Kanyang salita. Kaya di ba, napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya namimili ng mga taong ililigtas. Gusto nga niya is lahat tayo. Gusto niya na lahat tayo ay wala sanang mapupunta sa impyerno. Kaya ayaw niya na manatiling yung kasalanan ay ginagawa natin. Kaya nga mayroong pagtuturo ng salita ng Diyos para kung napakinggan na natin yung salita ng Panginoon, ay agad-agad na po natin itong gawin. Para mabawiin po natin yung mga nasayang nating mga oras, gawa po nga ng ating mga pagkakasala. So ayan, gusto ng Panginoon, lahat po tayo. Kaya sabihin mo sa iyong sarili na, pati ako, gusto ng Panginoon na iligtas. Di po ba ang buti-buti po ng ating Diyos, na kahit gaano kalaki, gaano kabigat yung kasalanan na ating nagawa, ay andyan siya na handang magpatawad dahil po sa gusto niya na mapunta tayo sa Kanyang presensya. Ayaw niya na mapunta tayo sa impyerno. Gusto po niya ay maligtas tayo mula sa ating pagkakasala. Ganon din po ang mababasa natin dito po sa libro ng Acts, chapter 10, verse 34 to 35. Kaya talagang kung papakinggan po natin, ang makikita natin, mararamdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito naman, si Pedro naman po ang nagsalita dito. Sabi dito, kaya nagsalita si Pedro, ngayon alam ko nang walang pinapaboran ang Diyos. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya, tatanggapin siya ng Diyos. Praise the Lord, mga kapatid. Yun nga na kahit tayo po ay mga Pilipino, tinatanggap po tayo ng ating Panginoon. Wala siyang pinapaboran. But ang importante tayo ay meron tayong takot sa Diyos at ginagawa natin kung ano yung tama. Kaya nga na nagpapasalamat tayo na dito sa Pilipinas, hindi po mahirap ang makinig sa salita ng Panginoon. Sa ibang mga lugar, kailangan pa po nilang magtago, kailangan pa nilang magsikreto na magkumpul-kumpul para mag-Bible study. Tayo po dito sa Pilipinas, ang laya-laya po natin na kahit saan pwede natin buklatin ang Biblia at basahin. Kahit sino ang ating makausap, pwede nating sabihan ng salita ng Panginoon. Kahit ano yung ginagawa natin, at may nangangailangan ng salita ng Panginoon, pwede natin ibahagi. Walang takot. Hindi tayo matatakot na gawin ito dahil napakalaya po natin magsamba sa ating Diyos dito po sa ating bansa. Kaya gamitin po natin itong kalayaan natin na ito na mas lalo pang makinig sa salita ng Panginoon, mas lalo pa natin alamin kung ano yung katotohanan mula sa salita ng ating Diyos na buhay. Dahil kahit na Pilipino po tayo, ay mahal na mahal po tayo ng Diyos. Tinatanggap niya tayo bilang Kanyang mga anak. Magpatuloy po tayo na magkaroon ng takot sa Panginoon. So kung tayo po ay may takot sa Panginoon, hindi na po natin uulit-ulitin pa na gawin yung mga kasalanan na ginawa natin noon. Kaya pag wala tayong takot sa Panginoon, wala kahit anong klaseng kasamaan pwede natin gawin. Pero ngayon nalalaman natin mula sa salita ng Panginoon kung ano yung tamang dapat gawin. Lahat ay kabutihan. Diba? Lahat ng mga utos ng Diyos ay para sa kabutihan. So kung yun ang gagawin natin dahil meron na tayong takot sa Panginoon, ayan maliligtas po tayo dahil alam natin kung ano ang totoo. Dahil ito ang gusto ng ating Diyos, na tayo po ay maligtas. Ngayon po na naiisip na po siguro natin ano yung mga nagawa natin pagkakasala.
Mga kapatid, may magandang balita na hindi po mananatiling galit ang Panginoon sa atin. Gustong-gusto po niya na tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Gustong-gusto, hinihintay po niya tayo. Kaya ang haba po ng pasensya ng Panginoon. Kung isipin po natin, malamang yung ating mga pagkakasala ay umabot na ng ilang taon na ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, binibigyan pa din tayo ng Diyos ng pagkakataon para humingi ng kapatawaran sa Kanya. Gusto niya na lahat tayo ay maligtas. Gusto niya lahat tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos nang sa ganon hindi na natin uulit-ulitin pa kung ano yung mga pagkakamaling ating nagawa. At gusto din niya na marinig mula sa atin yung paghingi natin ng kapatawaran. So, hindi naman po basta-basta na pag nagkasala tayo ay napatawad na tayo kaagad. Kaya nga naghihintay po ang ating Panginoon sa atin na tayo po yung lalapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Dahil dito, mababasa natin sa 1 John chapter 1 verse 9, mabasa po natin dito na kailangan ka natin talagang bangkitin yung ating pagkakasala sa Diyos para humingi po tayo ng kapatawaran mula sa Kanya. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, so dito pa lang na nabasa natin, maiintindihan natin na kailangan natin ipagtapat. Oo, alam ng Panginoon kung ano yung ating nagawa dahil nakikita niya lahat kahit yung mga ginagawa natin sa sikreto, mga tinatago nating mga gawain, kitang-kita po yan ng ating Diyos. Pero gusto niya na ipagtapat natin ito sa Kanya. Yung tayo mismo yung magsasabi sa Kanya ng Panginoon, ito yung nagawa kong kasalanan sa iyo. At kung itutuloy po natin basahin, makikita natin, sabi dito, maaasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan. So, kung tayo ay ipagtatapat natin, sasabihin natin sa ating Diyos ng ating kasalanan, maaasahan daw, may kasiguraduhan mga kapatid, na patatawarin tayo ng ating Diyos mula sa ating kasalanan. At hindi lang yan, lilinisin pa niya tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Dahil ang ating Diyos ay matuwid. Ang ating Diyos ay walang kasalanan. Kaya gusto niya na ganun din tayo. Kaya kung ano man yung mga kasalanan na gawa natin, tuwing tayo ay hihingi sa Kanya ng kapatawaran, lilinisin pa niya tayo. Kung ma-imagine lang siguro natin na tuwing tayo ay nagkakasala, nadudumihan yung damit natin. Nagkakaroon ng dumi yung ating damit. Tapos dadamit tayo sa Diyos at ipagtatapat natin, Lord, ito yung aking ginawang kasalanan, patawarin mo ako. Ang sasabihin sa atin ng Panginoon, pinapatawad na kita, anak, akin na yung damit mo at dilinisin ko. No? Ganon, hindi lang siya nagpapatawad, nililinis pa niya tayo para wala na po tayong bahid ng kasalanan. Ganyan po siya kabuti dahil mahal na mahal niya tayo. Gustong-gusto niya tayo na laging nasa Kanyang presensya. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Gusto niya na sa langit kung saan siya naroroon, doon ang gusto niya na patunguhan natin. Kaya kailangan po mga kapatid ngayon, naiisip na siguro natin, no, na habang pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon, dahil ang salita ng Diyos ay buhay, I believe na talagang bawat isa sa atin naiisip na natin ano nga yung mga nagawa natin, mga pagkakamali, yung mga nagawa natin kasalanan sa ating Panginoon. Baka meron pa, may naiwan pa na hindi natin naipagtapat sa Kanya. Kaya yon ang Kanyang hinihintay. Kaya nga sabi sa salita niya na hinihintay niya tayo ang haba ng pasensya ng Diyos sa atin. Ngayon ang gawin po natin kapatid. Ngayon na nalalaman natin ang katotohanan, kailangan po kasi itong i-confess. Kailangan po itong ipagtapat sa ating Diyos. At maaasahan natin na tayo ay Kanyang patatawarin. At tayo ay Kanyang lilinisin. So yun po ang kailangan natin gawin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan yung ating buhay. Paano kung binawi na ng Panginoon yung ating hininga at hindi natin nagawa ito na ipagtapat sa Kanya ang ating mga kasalanan at humingi sa Kanya ng
kapatawaran. So sa bawat isa po sa atin, usigit linisin po natin yung ating puso sa pamamagitan po ng pagtapat sa Panginoon kung ano ba yung mga ipapakita niya na ating mga kasalanan na hindi pa natin nasabi sa Kanya. At yun ang Kanyang patatawarin. Tayo ay Kanyang lilinisan. At sabi sa salita din ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi po nagpapabaya ang Panginoon, sabi dito, sa pagtupad ng pangako niya. Sa ating ilang beses na po tayong nakapag-attend ng Bible studies, mga kapatid, ay for sure marami po tayong napakinggan ng mga pangako ang Panginoon sa atin. Dito, sabi dito na hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Tapat ang ating Diyos kung ano yung Kanyang binanggit, kung ano yung Kanyang pangako, ano man yung mga salita na binitawan niya, tayo ay napapakinggan natin tuwing tayo ay sumasali sa mga Bible studies. Hindi napapako ang pangako ng Diyos. Lagi niyang tinutupad ang lahat ng mga ito. So sabi dito na hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Kasi ay mga pagkakataon talaga na hindi agad-agad na binibigay ng Panginoon yung pangako niya. Kaya ito inaakala ng iba na inaantala ng Panginoon yung pagtupad sa kanyang pangako. Hindi po. Ang totoo, sabi dito sa salita ng Diyos, binibigyan lang niya ng pagkakataon magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. So yun pala, mga kapatid, hinihintay pala tayo ng ating Diyos na magsisi sa lahat ng ating kasalanan. Hindi po sa iilan lamang na mga kasalanan na nagawa natin. Lahat. Kaya yun nga na nabasa natin kanina na kailangan natin ito yung mga lahat ng ating mga kasalanan ang kailangan natin ipagtapat sa Panginoon at humingi ng kapatawaran mula sa lahat ng mga ito at yan ang kanyang hinihintay. Kaya napakahaba po ng pasensya ng Panginoon dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak kahit sino man, kahit anong lahi, kahit saang nasyon nakatira, lahat po tayo. Wala pong pinipili ang ating Diyos. Hindi yung mga nananampalataya lang sa Kanya, pati po yung mga hindi nananampalataya sa Diyos, pati yung mga hindi naniniwala na may Diyos, gusto ng Panginoon lahat tayo. Kaya meron po tayong misyon, mga kapatid, na kung meron pa tayong mga kakilala na hindi tinatanggap ang Diyos or ayaw nila na sumamba sa Diyos na buhay na ating sinasampa, na siyang nangungusap sa atin ngayong umaga, meron po tayong trabaho na kailangan nating ipagsabi. Kailangan nating ibahagi kung ano itong ating mga napapakinggan na katotohanan sa salita ng Panginoon. At itong katotohanan na maririnig nila, ito yung magbibigay sa kanila ng pananampalataya na oo nga pala, meron ng Diyos na naghihintay na ako ay magsisi sa aking kasalanan. Kaya hindi lang po para sa atin na masasabi natin mga nananampalataya kay Kristo or nakakakilala sa Diyos. Pati din doon sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Tingnan niyo kung gaano po buti ang ating Diyos na kahit yung mga tao na galit sa Kanya, kahit na yung mga tao na ayaw maniwala sa Kanya, gusto pa din ng Panginoon na malaman nila ang katotohanan at nasa ganun hindi sila mapahamak dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. So yun po na kailangan natin laging intindihin na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay Kanyang tutupadin sa Kanyang tamang panahon. Kaya kung medyo naghihintay po tayo ng ilang mga taon o ilang mga buwan, ilang mga araw, hindi po yan ibig sabihin na naantala yung pangako ng Panginoon or hindi na pala tutupadin ng Panginoon yung Kanyang pangako. Ito lang po yung tanda ng pagtsatsaga ng Diyos na ipagtapat natin lahat yung ating mga kasalanan na sa ganun ay mapatawad niya tayo. Dahil baka mayroon pa hindi natin sasabi sa Kanya, hindi pa natin na
na nahihingan ng kapatawaran, kaya hinihintay niya. Dahil yun nga na nais ng Diyos na lahat tayo ay magsisi. Nais ng Diyos lahat tayo ay tumalikod po sa ating mga kasalanan. Kaya binibigyan niya pa tayo ng isa pang pagkakataon. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Tuwing ganito na napapakinggan natin yung mga salita niya at naiintindihan natin, ay kailangan po agad-agad mga kapatid ay gawan na natin ng aksyon. Gawan na natin ang aksyon kung ano yung hinihingi ng salita ng Panginoon mula sa atin. So, dahil ang ating topic po ay ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng panibagong pagkakataon, so yun po yung i-grab po natin yung chance. Huwag na po natin sayangin yung oras. Kasi yun nga na hindi natin alam kung hanggang kailan yung hininga natin ito sa mundong ito. Kaya kahit pa na gaano man kalaki yung kasalanan natin at siguro yung iba sabi nila nakakahiya naman sa Diyos. Hindi po kasi nga ito nga na nababasa na po natin, hinihintay po nga niya tayo na sabihin natin sa Kanya, Lord, patawarin mo ako. Ito sa ganitong kasalanan na ginawa ko. Kaya kailangan natin isa-isahin yan. Dahil kailangan na ikumpisan natin yan sa Kanya. Hindi yung patawarin mo ako sa aking kasalanan at yun na. Isipin mo, ano pa ba yung ibang mga nagawa? Yun po yung detalyado po natin hingiin yung kapatawaran ng Panginoon. At maaasahan po natin, mga kapatid, na magpapatawad ang ating Diyos at bibigyan niya tayo ng, lilinisin niya tayo mula sa bahid ng kahit anong kasalanan, mabigat man yan or hindi naman gaano, kasalanan pa din yan, pero lilinisin po tayo ng Panginoon. Ang kondisyon, lumapit tayo sa Kanya, at ipahayag natin, sabihin natin sa Kanya kung ano yung kasalanan natin nagawa at humingi tayo ng kapatawaran niya, yung tatanggapin po natin yung kapatawaran ng Diyos na maaasahan po yan. Dahil ang salita po ng Panginoon ay hindi man magbabago, kailanman hindi magbabago. Ang kasalanan natin ay sabi niya ay malilinisan tayo sa ating kasalanan, hindi po yan magbabago. Asahan po natin dahil ang ating Diyos, kung siya ay nagbabanggit ng kanyang salita, nangyayari po ang mga ito. Yan, papurihan po natin ang Diyos, di po ba ang buti-buti niya? Pag tayong magsawa, mag-attend lagi tayo sa ating mga pagtitipon na ganito. Dahil marami pa tayong kailangang marinig. Ang dami po natin kailangang marinig mula sa ating Panginoon. Gustong-gusto po niya tayo na malaman natin ang katotohanan. Kaya napakabuti nga ng ating Diyos na kahit tayo dito sa Pilipinas ay malaya po natin itong napapakinggan. Kaya di ba na masaya tayo sa ganito na ang Diyos natin ay hindi niya tayo hindi siya nagalit at hindi niya tayo hinayaan na malubog. Ngayon, binibigyan po niya tayo ng pagkakataon na bumalik sa Kanya at ma-enjoy pa natin ang buhay na kasama ang presensya ng Panginoon. Kaya, praise the Lord dahil meron po tayong mga Bible studies. So, yun po ang pinapa-remind ng Panginoon sa atin. Yun po yung Kanyang bilin sa umagang ito. Ito po yung pagtuturo ng Panginoon. Kaya ngayon din ay gawin na natin. Lumapit na tayo sa Kanya at kumpisan na natin yung ating mga pagkakasala. Nang sa ganoon ay hindi na tumagal yung pagkakaloob natin sa ating mga kasalanan. So, praise the Lord. Praise the Lord. At binibigyan niya tayo ng second chance. May oras pa para tayo ay bumawi sa ating Diyos. Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At patuloy po tayong makinig ng Kanyang mga salita. So, manalangin po tayo mga kapatid. Aming mahabaging Diyos, dakila kang tunay. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya Panginoon, sa mga salitang napakinggan namin, nagpapasalamat kami dahil binibigyan mo pa kami ng pagkakataon para bumawi. Na Lord, kung ano man yung aming mga kasalanan na hindi pa namin naihingi ng kapatawaran, Panginoon, ngayon pa lang hinihingi namin
na ikaw ang magpakita sa amin ng mga ito. Nang sa ganon, Panginoon, ngayon din ay maihingi namin ng kapatawaran ito aming mga kasalanan. Maraming salamat dahil sabi mo sa iyong mga salita na ikaw ay magpapatawad at lilinisin mo kami sa aming mga pagkakasala. Tunay, O Diyos, na ikaw lamang aming dinadakila, pinupuri dahil sa pagmamahal mo sa amin, dahil sa pagpapatawad mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Bigyan nga po natin muli ng palakpak na papuri ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Elisian, sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy pong dumaloy sa iyo at sa iyong pamilya. Hallelujah. So, patuloy po tayong magpuri mga kapatid sa pamamagitan naman po ng talento na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kung nakikita niyo po, aking mga kapatid dito sa screen, may pagkasunod-sunod po ang ating stations, ang pangalan po natin, at yan po ang ating susundin. Ibabasa ko lamang po yung first set para kung matapos na po yung mga kapatid, bago po tayo ay alam na po natin. Kaya una po, mga kapatid natin sa Cebu, pangalawa, ang ating mga kapatid po sa Ifugao, pangatlo, ang mga kapatid sa Davao, at pang-apat po, ang ating mga kapatid sa Mandaluyong. Sila po ang unang set. Bago po tawagin ang